Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Ito po ang programang Usap-Usapan. Kasama niyo pa rin po ako, Bea Gaza de Guzman. At tayo po ay napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service maging sa YouTube channel. At available na rin po tayo sa audio streaming o yung tinatawag nilang online radio. Para po sa mga wala pa nito ay pwede nyo pong i-download ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa Android users o sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. At syempre po iniimbitahan na rin po namin kayong bisitahin ng Radyo Pilipinas World Service Facebook page at YouTube channel. I-tap nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-subscribe, like at share na rin po. Sa episode ngayong araw ng programang Usap-Usapan ay mayroon po tayong mga panauhin. Una, si Sir Art Samaniego, Cybersecurity Analyst, para po pag-usapan itong SIM swapping sa unang bahagi. At sa ikalawang bahagi naman po, meron po tayong live studio guest, si Sir Gary Ayuste, tungkol naman po sa kanyang kwentong tagumpay bilang dating overseas Filipino worker at ngayon ay entrepreneur na po dito sa Pilipinas. Sa unang bahagi ay bago po natin na ipapakilala at i-welcome ang ating unang guest ay meron muna tayong trivia. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na inilabas noong Hunyo taong 2025, nakapagtala sila ng mahigit 5,000 katao na iniuugnay sa iba't ibang online crimes sa unang half ng taon. Ayon kay Police Brigadier General Bernard Yang, ang bilang na ito ng mga naaresto ay refleksyon na mas dumaraming cyber criminals at identity theft sa mga digital platform. Okay, pero bago po natin ituloy yan, pararaanin muna po pala natin. Meron po tayong kilos pampanguluhan. Pakinggan po natin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Cagayan at pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Mabilis ang trabaho. Apo nga opisyales, mga mayores, opisyales, ti probinsya ti Cagayan, Cagayan kin kakabsat, ti mananalod tayo, na embag bagit na aldaw yu amin na po. Nandito po kami upang mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka na tinamaan ng bagyong Nando. At nakita naman natin dito sa Cagayan ang isa sa ang tinamaan na malakas doon sa amin, swinerte kami sa Ilocos Norte, hindi gaano. Malakas ang tubig, malakas ang hangin, pero walang masyadong nasira. Yun lang tanim namin. Pero nakita ko yung mga rice field, nakapag-harvest sila ng maaga. Kaya kahit papano, nasalba natin yung harvest na yun. Kahit na medyo maaga, mabuti na yun, imbis na masira. At kaya naman kami nandito upang makatulong sa ating mga
magsasaka at mga manalo tayo nga mag-recover dito sa mga nawala sa inyo na kinuha ng typhoon ng Nando dito sa nakaraan na weekend. Ay marami po tayong naging biktima at marami po tayong kailangan na tulungan dahil po eto nga wala tayong magagawa. Nagbabago talaga ang panahon. Kailangan po natin baguhin ang ating sistema ng agrikultura. Kailangan natin kilalanin at maunawaan kung ano ba ang kailangan gawin para sa sistema ng ating weather prediction, ng pag-asa, lahat yan, para mas maganda ang ating response. Kaya po, sinama ko na po, nandito po ang 4 na kalihim ng iba't ibang departamento ang nagbigay po ng tulong para sa ating mga magsasaka. Andito po sa DA, ang Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Namamahagi rin po, lalo po lahat ito, nakikita nyo po, DSWD po ito, para ibibigay para doon sa mga displaced, yung mga na umalis, kailangan umalis, na-evacuate, na kailangan umalis sa bahay. Galing naman po sa DSWD yan, andito po ang ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Andito rin po, mag-i-inspeksyon na naman ang ating bagong Secretary of the Department of Public Works. Kasi titignan daw niya kung naging problema ang mga hindi magandang ginawang flood control project. Kaya't nandito po, DPWH Secretary Vince Dizon. Kasama din po dyan, dahil meron tayong ginagawa po na feeding program para sa ating mga kabataan, hindi lang feeding program, kundi pati ang medical na examination, binibigyan po, pupunta po kami sa eskwelahan mamaya para makita kung magandang takbo nung pagbigay, hindi lamang yung pagpakain, kung hindi magpapatingin. Pati na teacher, pinapatingin yung mga maestra, nagpapatingin na rin, at kung kailangan nila ng gamot, kung kailangan nila magpates, gagawin na rin natin. Ito, ginagawa po ng ating DepEd Secretary Sani Angara. At dito naman po ay nakikita, alam nyo po, hindi siguro ninyong nalagtaan, nakita po ninyo ang mga pangyayari dito sa nakita nating mga malaking problema sa dating mga flood control project. Kaya naman, ay tinignan po namin, eto si Secretary Vince Dizon at saka kami, nag-meeting kami na mabuti at tinitignan namin, ano ba dito yung maganda, ano ba dito yung hindi na talaga pwede, na mukhang ghost project ito, mukhang substandard ito. Kaya po, tinignan po namin lahat po, inisa-isa po namin lahat ng project na yan. At nakita namin, nakapag-savings po tayo sa budget ng Pilipinas para sa susunod na taon, para sa 2026. Nakahanap po kami ng medyo malaking halaga. Ang halaga is 255.55 billion na piso. Biruin ninyo, kung hindi po natin ginawa yan 255 billion na yan, kung saan na lang mapupunta. Kaya't mabuti, yan. Kaya't kinanselan na po natin lahat ng flood control project para sa 2026. At yan po ang naging savings natin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. So, tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project hanggang sa susunod na taon. At meron naman tayong i-approve na flood control project para naman basta't nakita natin maayos ang proposal, maayos ang program of work, maayos ang completion, may acceptance ng local government. That's the new factor that we put in. Gov. Egay.
I was surprised because nung umikot ako, kausap yung isang barangay chairman, wala na palang acceptance ngayon. Eh, hindi pwede yun. Kaya ang acceptance po, pagka may project po ng national government, halimbawa, gagawa sila ng kalsada, magtatayo ng school building, at maglalagay sila ng flood control. Nung governor po ako, hindi po pwedeng sabihin completed yung project na yun hanggang tinanggap ng local government executive. Ang problema, tinanggal yun noong nakaraang ilang taon. I don't know what year they removed that, pero nagulat ako kasi napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Kaya po, ibabalik po natin. Yan, Gob. Lahat ng LGU ngayon, mula ngayon, ay ibabalik natin ang proseso ng pag-accept ng local government executive. So, sa 255 billion po na naging savings natin sa DPWH, dahil tinanggal na po natin yung mga malalabong project na mukhang hindi naman maganda, 255 billion po, ang 36 na bilyong piso ay magiging karagdagang pondo sa DSWD para sa IX, sa Disability Inclusive Social Protection of Children at Sustainable Livelihood Program. Ano po ito mga ito? Ang AIX, alam naman po ninyo, pagka nagka-problema, nagka-bagyo, ito yung po yung linalabas po natin para tumulong po sa mga naging biktima. Ito naman, Disability Inclusive Social Protection of Children, para po sa mga PWD na bata. Lalakihan po natin ang budget nila. At ito namang Sustainable Livelihood Program, napakaganda po nito. Yung mga membro ng 4Ps ay pinupuntahan po ng DSWD yan at tinutulungan sila para makapag-graduate na sila sa 4P. Meron na silang sariling negosyo, meron na maayos na ang kanilang pagpakain sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, pagpaaral, lahat yon. Ito pong Social Livelihood Program, Sustainable Livelihood Program, para po ito, turuan sila kung ano man ang gusto nilang pasukin na yung maliit na negosyo, kahit na ano. Tutulungan po ng DSWD. Napakaganda po ng programang yan, kaya dinagdagan po natin lahat-lahat, yung tatlong programa yan, ng 35.91 billion. Mahigit 26 na bilyon at kalahating milyon pisong budget mapupunta naman sa DepEd, sa Department of Education. Dahil po napakahalaga nung kailangan maging magagaling dapat yung mga anak natin mas magagaling sa atin. Kaya dapat magandang mga eskwelahan natin. Kaya po linagawa po namin para pagandahin ng unang-una, paramihin ang school room. Number 1. Pangalawa, na yung gamit ng teacher natin, ng mga bata, ay kumpleto naman. Pangatlo, na meron tayong feeding program para sa kanila. Dahil ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral na mabuti ang mga bata ay masakit ang ngipin, may lagnat, basta masama ang katawan. Kaya yun din ay tinutugunan din po natin. Diyan po natin kukunin. Meron pang 10 bilyon, ito naman sa CHED para sa college. Ang CHED para naman yung ating scholarship ay tuloy-tuloy. Ngayon, ang CHED dati, libre nga ang SUC, yung ating mga universities, state universities and college, mga SUC natin. Pero may gastos pa rin dahil saan titira yung estudyante. Paano siya bibili ng libro? Ano yung kakainin niya? May gastos pa rin yun. At nakikita naman namin, kahit anong gawin nila, hindi kaya ng magulang, hindi kaya ng pamilya, tumutulong naman lahat. Pero para pampatulong, dinagdagan po namin ng scholarship program yan. Kaya yung sa CHED po, kasama, meron yung mga scholar natin, yung mga galing talaga, ay yun, ay patutulungan po natin para matapos sila, para makatapos sila. Ang hangarin po natin sa ating
sa ating education program ay sana bawat pamilyang Pilipino may graduate sa college o sa TESDA para mabuo naman ang kanyang training, buo naman ang kanyang edukasyon at makahanap siya ng trabaho. Sa DOH naman, 29 na bilyong piso ang ilalagay natin sa Department of Health. Yung sa Department of Health ay para naman matapos natin kasi po pinaparami po natin ang ating mga ospital. Dahil ito'y natutunan po natin nung COVID, nung pandemya, na ang talagang nagamit na ospital, yung tinatawag na specialty hospital sa Maynila. Yung specialty hospital, National Kidney Center, Children's Hospital, Heart Center, yun po specialty. Pero doon napunta ang pasyente talaga dahil nung una, hindi po natin nauunawaan kung ano yung COVID. So pinuntahan natin yung mga specialty hospital. Pero nakita namin, nasa Maynila lang. Kaya gagawin po natin yung mga ospital ninyo, maglalagay po tayo ng specialty ward para nga dito sa mga sakit na ito. Sa cancer, para sa sakit sa puso, lahat po yan, sa diabetes, dialysis, lahat po ilalagay po natin dyan. At yung pinag-uusapan na linipat na 60 billion na kinuha sa PhilHealth para dalhin sa national government, ay itong 60 billion na ito, ay babalik na namin dahil nangangamban tao eh. Akala nila walang perang PhilHealth. Maraming perang PhilHealth pero hindi na bali. Ibabalik namin, gagamitin namin yung 60 billion na yun para paramihin na naman ang ating mga programa. Kaya yan ang magbabayad. Yan ang magbabayad sa ating zero balance billing na libre na ang pagpunta sa ospital. Completion, yung MAIP na medical assistance na binibigay natin, palalakihin din po natin yan. Ito, sa cancer patients, Philippine Children's Medical Center, at pararamihin namin ang benepisyo na nanggagaling sa PhilHealth. Mga 40 bilyong piso naman ang pupunta sa Department of Agriculture. Dahil, alam naman po natin, maraming pagkukulang para lalo na sa mechanization at magbibigay tayo ng mga traktor, mga harvester, mga irrigator. Ang ginagawa po namin, yung bagong irrigation system, solar na po, para yung bomba ay hindi na kailangan ng krudo, hindi na kailangan na maglagay ng malalaking koneksyon. Ito po ay solar powered na. At ito po ipapakalat natin. Ito yan po ang ginagawa ng Department of Agriculture. At nabanggit na rin ni Gobernador yung tinatawag naming rice processing center. Ito po, ano ba yung rice processing center? Ito po, ang mga processing center, magdadala po kayo ng palay ninyo kahit basa, hanggang siguro yung mga on average mula hanggang 120 tons kada araw na basa na palay, idadry na yan, igigiling na yan, ipapalis na yan, ibabag na, paglabas doon, mamimili kayo. Anong gusto ninyo? 10 kilo bag, 25 kilo bag, 50 kilo bag. At yun, nasa labas na yan. Kayo ang magiging may-ari niyan. Hindi may-ari ang gobyerno, hindi may-ari ang trader. Napupunta yan. Kaya tinanong ko po, habang nagsasalita ka, tinanong ko sa secretary natin, alam nyo po, meron po na kami yung rice processing, nakapaglagay na tayo, nakapaglagay na tayo mga 140. At sa pagkatapos ng taon nito, ay aabot na yan to what time? Hanggang 146 para sa taong 2025. Okay. Sa kinalat po natin. Pero tama po yung sinabi ng governor ninyo. Kaya sasabihin ko, I'm giving the instruction now to the Department of Agriculture to work with the governor to find a site at yung mga nasa pipeline, i-realign natin, dalhin natin dito sa Cagayan. Mama, Gob, ikaw nang bahalang mamili ng lugar. Saan natin ilalagay? Oh, yun. Kita mo, napakabilis ng inyong governor. Oh. Ayos. Okay.
Tapos hindi lang yun ang gagawin, may mga cold storage na gagawin para sa gulay natin, para sa isda, para sa para hindi naman masira. At yun, kasama po yun sa mga programa ng Department of Agriculture. Pati na yung transport, yung truck, meron din tayong programa dahil lagi kong tinatanong, yung ating farmer, meron nga siyang ani, paano niya dadalhin yung palay niya doon sa, malayo, kuminsan malayo. Sabi ko, bigyan nyo ng truck. Yung cooperative, bibigyan natin ng truck para kayo nang mamamahala, kayo na mababawasan ang gastos ninyo dahil hindi na papadala sa Nueva Ecija pa, dito na lang sa Cagayan. Lahat po ng kita sa pagtatanim ng palay hanggang sa gawing bigas, hindi po mapupunta sa trader, hindi po pinagkikitaan sa palengke. Lahat po ng kita na yan, may iwan po sa inyo, sa farmer, sa cooperative, para magamit ninyo, para sa inyong mga buhay. Ang susunod pa na malaki din ay 5 bilyong piso ay ibibigay natin sa National Irrigation Association. Dahil po, alam naman po natin, yun ang usapan namin kanina, basta't kahit na kalimutan mo na yung fertilizer, kalimutan mo na yung seedlings, kalimutan mo na yung pesticide, basta't meron tayong patubig, maganda ang ani natin. Kaya't ang National Irrigation Association, pararamihin ulit, yun ang nagiging problema is yung distribution ngayon. Kapag nakapaglagay na tayo ng dam, kailangan nating isipin paano natin ikakalat, paano natin pararatingin sa mga farmer natin yung tubig. Pero may plano na tayo at dito natin kukunin yung pondong yun. At sa para yung mga tinatawag, ay tinutukoy nila na social programs. Ito yung pagtulong sa ating mga kababayan kapag may problema, kapag may sakuna, kapag may disaster, kagaya nito. Tayo naman ay maglalagay tayo ng 19 bilyong piso na ilalagay sa DOLE, ilalagay sa TUPAD. Ito po, ang DOLE. At sa DOLE, yung Department of Labor and Employment, ito po, ay silang nagbibigay yung tinatawag na TUPAD, Integrated Livelihood and Emergency Employment Special Training po. Ito po, ang TUPAD, ginagawa po ng DOLE, magbibigay po sila ng tulong at meron pang kasama na training. Kasama na rin dyan yung DTI, yung Trade and Investment natin. Magsasama-sama po sila. Kaya alam nyo po, ang ginawa po natin sa pamahalaan ay tiniyak natin na lahat ng ahensya ng pamahalaan ay sabay-sabay na nagtutulungan. Dahil yung mga problemang hinaharap ng pamahalaan ay hindi simple, hindi maliliit. Kaya't kailangan talagang full force lahat. Kailangan sa basketball, full court press dapat. Kasi para magawa natin lahat ng nais natin gawin natin mabilis at walang sobrang gastos. 2 bilyong piso naman ang ilalagay natin, 2.5 billion, bibigay po natin sa Department of Information and Communication. Sila po ay nagpaparami ng internet, lalong-lalo na sa ating mga eskwelahan, lalong-lalo na sa ating mga government offices. Para po, pagka meron kayong kailangan, mag-renew ng lisensya. Pagka may kailangan kayo, magbabayad kayo ng buwis. Hindi nyo na kailangan puntahan yung mga opisina. Hindi nyo na kailangan kadil yung mga fixer. Basta't gagawin na lang ninyo sa bahay ninyo. Pagka konektado na po, gagawin na lang ninyo lahat sa bahay ninyo na hindi yung mga medyo senior sa atin na hindi marunong masyado sa computer, pagawa nyo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, kayang-kaya nila yan. Dahil kung marunong sila mag-Facebook, kaya nilang gawin yung aking sinasabi na mula sa bahay, sa computer, sa telepono, kaya. Sa smartphone, kaya na. Lahat ng bayaran, lahat ng pati dokumento, hindi na kayo mag-aantay, magpipila ng kalahating araw. Tapos sasabihin sa'yo, pag nakuha mo yung signature, sasabihin, ay kulang pa yan. Pumunta ka dun sa kabila, pumila ka na naman ng 3 oras. Tapos meron ka na naman pupunta yan.
Binabawasan po natin yan dahil napakahirap sa taong bayan. Kaya yan po ang ating dinaan sa ating DICT para gumanda ang sistema na yun. Tapos, yung sinasabi na naman ng inyong gobernador, meron tayo po linagay na 4.62 million pesos sa DOE, Department of Energy, para sa electrification program. At ang NGCP ngayon ay kinakausap natin lagi, minomonitor natin lagi dahil behind sila sa schedule ng capital investment na paglagay ng linya. Pero nandun po tayo, tinututukan po natin para mahabol nila yung kanilang commitment dun sa kontrata nila. Meron po tayo, marami po tayo. Meron po tayo isa 135 million sa Department of Finance para sa anti-agricultural smuggling. 204 na milyong piso sa DNR. Kasi gagawa po tayo ng waste to energy. Alam mo yung mga syudad po natin, hirap na kung anong gagawin doon sa basura. Merong bagong teknolohiya, susunugin yung basura at may makukuha pa tayong kuryente sa waste to energy ang tawag. Tapos, para sa mga transport system, yung 3 billion, lalagay naman natin sa DOTR, Department of Transport, para pagandahin yung mga tren natin, para pagandahin ang ating mga kasada. Yan po, titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, hindi namin pera ito, pera ninyo na ibinahagi ninyo sa mga opisyal ng pamahalaan. Kami po ay, kung tawagan, custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Hindi dapat maging hindi amin yan, sa inyo pa rin yan. Pero sa amin, ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan, para pagandahin po maging mas maginhawa ang buhay ng inyong mga pamilya, para po sa pagpaganda at pag-usbong ng ating ginagawa na ibinubuo ng bagong Pilipinas. Diyos ginawa po, kada kaya amin ay ayatek na kailyan. Diyos na. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyahan po natin. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Inyo po napakinggan ang naging mensahe po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa mga nasalanta ng bagyong Nando sa Cagayan, kung saan siya po ay nanguna sa pag-turnover po ng Department of Agriculture farm inputs at ito pong Rice Farmers Financial Assistance sa mga magsasaka po na apektado ng bagyo. Muli po nababalik ang ating programang Usap-Usapan at syempre hindi ko na po patatagalin at medyo pinag-itay po natin si Sir Art. Maraming salamat. So, i-welcome na po natin siya, Sir Art. Magandang araw po at welcome. Maraming salamat po sa paghihintay. Okay? So, sige, tuloy na po natin ito. Magandang araw po. Pabati po, sir. Hello, Sir Art? Medyo hindi kumokonek ang ating audio kay sir. Okay, i-connect muna po natin ang ating communication line with Sir Art at medyo meron lang po tayong challenges. Pero while we wait for that ay syempre ito nga pong pag-uusapan natin kagaya po ng nabanggit ko kanina, batay po sa pinakahuling datos ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ay ito ngang naitala nila mahigit 5,000 katao na po yung iniuugnay sa online crime sa unang half ng taon. At ayon po kay Police Brigadier General Bernard Yang,
Ang bilang na ito ng mga naaresto ay refleksyon ng mas dumaraming cybercrime criminals at mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga scam, fraud at identity theft sa mga digital platform. Sinabi din po niya na karamihan sa mga suspect na nahuli sa online scams ay nasa 20 hanggang 30 years old na age bracket at mga walang trabaho o unemployed at laganap nga itong paggamit ng mga SIM card sa mga scam operation. At natutunugan na rin po natin itong sinasabi nilang SIM swapping. Kaya naman po ay heto makakausap na natin si Sir Art Samaniego, isang cybersecurity analyst at lagi na po nating naiimbita dito sa programang Usap-Usapan para ipaliwanag po sa atin itong SIM swapping. Magandang araw po, Sir Art, at maraming salamat po sa pag-accommodate sa amin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Good morning! Good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat po, sir, sa pagbibigay niyo sa amin ng oras. Ito nga po ang tanong ng karamihan dahil siguro ang ating mga tagapakinig dito sa Usap-Usapan ay marahil isa sa mga biktima na rin ito. Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin itong SIM swapping na tinatawag? Ang SIM swapping o SIM swap fraud ay isang uri din ito ng account takeover. Mm-hmm. Ang ginagawa ng mga cyber criminals, niloloko niya naloloko niya yung mga telco provider natin, yung mga mobile provider natin, na i-transfer yung laman o i-transfer yung SIM mo doon sa bagong SIM na kung saan sila lang may control. Okay. So ang ginagawa niyan, pupunta yan doon sa telco mismo, sa business center at sasabihin, hindi na gumagana yung SIM ko, pwede mo bang palitan? Pag hinanapan niya ng ID, magpapakita yan ng fake ID at pagkatapos, mapapalit na, malilipat na yung SIM mo, yung number mo, doon sa bagong SIM. Delikado po ito kasi, imaginein mo mawawala ang signal nung hawak mong telepono at mapupunta na lahat doon. Text messages, mga tawag, OTP mo, pag ang OTP mo ay pinapadaan sa SMS, Yes. makukuha niya lahat yun. Pati po, ang mga social media accounts mo. So, hindi lang to, ang krimen na to, hindi lang tungkol sa SIM. Ang krimen na to, pag nangyari, pati yung identity theft. Kasi nanakawin niya yung buong identity mo at makokontrol na niya yung digital life mo. Kasi po, hindi lang yung SIM card na pantawag eh. Ang SIM card po natin ngayon nandun na lahat, pati yung banking natin, GCash natin, Maya accounts, nandun lahat sa SIM na yun. Kaya ito po ang danger ng SIM swapping. Ayun, medyo nakakabahala, Sir Art, kasi nga minsan yung mga IDs natin nabibigay din po natin sa mga tao na hindi sinasadya minsan o kaya talaga may pamamaraan sila. So talagang kung paano po ito ginagawa, pumupunta pa po talaga sa telco, for example, sa ating kung saan man tayo nagsasubscribe, usually yung mga alam natin dito sa Pilipinas, Smart or Globe, yon pumupunta talaga sila sa center para ipakita yung mga ID at talagang ipapatransfer na yung SIM mo doon sa SIM nitong scammer. Medyo nakakatakot, Sir Art. May nagtatanong po dito kung maaari daw po bang ma-reverse ang SIM swap. Opo. Pwede itong ma-reverse kasi dapat kumilos ka kagad. May duda ka na naging biktima ka nito, dapat kumilos ka agad at puntahan mo kaagad yung telco mo o yung service provider mo. Kasi, yun nga, mayroon tong dalang mga fake na ID din, itong mga taong to. Kaya pag gusto mong i-reverse o gusto mo, natunugan mo na mukhang wala ka na nare-receive na OTP, biglang wala na signal yung telepono mo, ang una mong gawin, kailangan mabilis ang kilos mo, puntahan mo kaagad. Okay. Dalhin mo lahat ang mga dokumento mo na kailangan, ID, lahat ng mga magpapakilala na ikaw yung taong yun. Pero ang problema kasi nito, kahit ma-reverse mo, at maaari naman talaga i-reverse, nagawa na nila yung damage. Ayun lang. Oo nga Oo, po. so yun yung problema dyan. Kaya dapat malaman mo kagad doon mga bagay na to na, oops, parang biktima na ako ng SIM swap.
Una, pag biglang nawala ng signal, naglagay doon sa no service sa phone mo, bakit naging no service yan? Magduda ka na. Ayun. Baka napalitan na yung SIM mo. Okay. Hindi ka na nakakatanggap ng OTP, delikado po yan. Kaya mag-ingat po tayo. Sir Art, bukod po dun sa no service, ano-ano pa po yung ways para malaman natin na na-compromise na sa SIM swapping ang ating mga SIM cards? So minsan naman, nakaka-receive ka ng tawag o nakaka-receive ka ng notice doon. Tingnan mo kagad yung telepono mo. Pag naka-receive ka ng notice na nagsasabing nag-request ka ng SIM replacement, isa yan sa mga indicator na may nag-a-attempt mag-SIM swap. Puntahan mo kagad ang telco mo, punta ka kagad sa service center, sabihin mo na hindi ka nagpapalit. O tawagan mo kagad sila. Okay. So, bantayan mo din yung email. Pag merong email na nakatay doon sa number mo, magpapadala ng email ang telco. Okay. So kaya ito po ang mga dapat natin tignan at dapat natin bantayan at kumilos po kagad ng mabilis para maiwasan na lumaki pa yung damage na mangyari. Ayun. So yan po ang ating mga dapat bantayan, no? Lalo na pag nagpadala na ang ating mga telco providers ng email na nagsasabing may pagpapalit sa account information ninyo. Yun ang mainam na gawin, sabi ni Sir Art, puntahan na agad at yun para malaman mo kung ano yung mga steps na kailangan mong gawin para protect. Speaking of protection, no, sir, paano po ba natin mapoproteksyonan yung sarili natin sa SIM swapping? So, mapoproteksyonan mo sarili mo pag sinunod mo yung mga bagay, yung mga best practices sa online. So halimbawa, kung may nagpadala man ng mensahe sa inyo, may nagpadala ng notice sa inyo na may nag-a-attend mag-SIM swap sa iyo, at mayroong nakalagay na link, scam po yan, huwag nyo i-click ang link. Isa yan sa mga protection. Huwag mag-click ng link na pinadala sa message o sa SMS. Pangalawa, meron kasing tinatawag na kung alam ko sa mga telco natin meron yung port out o transfer pin na kailangan merong pin kung kailangan mong i-transfer yung SIM card mo. Kahit nanakaw yung identity mo, may ID sila. Pag hindi nila yung alam yung PIN, hindi yan ipapalit, hindi yan ibibigay ng telco. Ayun, okay. Oo, so dapat may PIN. At kung eSIM naman po ang gamit, ito kasi ngayon na mas mabilis yung eSIM kasi scan mo lang yung QR code. Pwede ka na magpalit ng eSIM. So dapat meron kang eSIM protection. Okay. Huwag niyong i-activate remotely na pwede kang, dapat face-to-face yung pagpapalit. Dapat magpunta ka talaga sa branch ng service provider mo. Huwag mong i-activate yung remote change ng SIM. Napaka-convenient niya pero delikado po. Okay. Naku, sa high-tech talaga, pwede na palang i-remote change, no? Marami tayong natututunan dito kay Sir Art. Pero may kapalit minsan yung convenience, no? Minsan madali nga itong gawin, mapapadali or ano bang tawag nila, convenience. Pero minsan may kapalit siya, no? Yung security mo naman. So mainam pa rin talaga yung sabi ni Sir Art na face-to-face kang pumunta para talagang yung mga ganitong problema masolusyonan. Sir Art, meron pa silang tinatawag na SIM cloning. Ano naman po ang pagkakaiba nito? So ang SIM swap, ito yung kukunin yung number mo, madi-deactivate yung hawak mong SIM. Ang SIM cloning, meron silang makina na kokopyahin yung buong SIM mo. Lahat ng information at makakatanggap ka ng message o activated sila at the same time. Pero ngayon, dahil nag-improve na ang security ng mga telco natin, kukonti na lang problemang ganito. Wala na ako nakitang ilang taon na. Wala nang problemang sa SIM cloning kasi mas mataas na yung antas ng security. Ayun. Ng mga telco natin. So bihira pala ang SIM cloning. So speaking of ito nga po mga violations na ito, SIM swapping at SIM cloning, sir, meron po nagtatanong, napapanagot naman po ba yung mga SIM swap cyber criminals o itong mga matuturing nating fraudster na rin po, ano, sir? In general, sa digital crime o sa cybercrime, napapanagot naman sila. Kung tutuusin nga, ngayon kasi ang dami na nagsusumbong kaya nakakakilos na ng mabuti ang
PNP Anti-Cybercrime Group natin. So nakita ko yung ginagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group sa paghuli sa mga ganito. Hindi sila makakatakas ng mga kriminal na to. Hanggat may nagsusumbong at may nagre-report kung ano ang nangyari, mahuhuli po itong mga to. Okay. Yun naman po ang ating kumbaga consolation no sa mga nangyayaring ganito no, at least man lang yung pong mga violators na papanagot naman. And sir, siguro po ang inyong message na lang sa ating mga tagapakinig para rin makaiwas na rin po sa mga scams na ito, sir. Final message po. Opo, sa lahat po na nakikita natin online, kung job offer man yan, kung investment offer man yan, at kung ano-ano pa mga offer na natatanggap natin, huwag pong maniniwala agad. Ugaliin po natin magduda. Dahil maaaring scam yung mga yan. So, meron kayo na-receive na message na may namatay na ganito, o may message kayo na-receive na madi-deactivate na yung telepono nyo, huwag maniwala agad. Ugaliin po natin magduda at i-verify. Pangalawa po, pinaka-importante, magsumbong po tayo. Kasi pag naging biktima tayo ng ganito, para tayo na biktima ng COVID niyan. Ang susunod na magiging biktima niyan yung mga tao malalapit sa buhay natin. Ang mag-anak natin, pamilya natin. Kaya ugaliin po natin magsumbong. Magsumbong po tayo. Ang gobyerno po natin meron ginagawa sa mga ganitong krimen. Tumawag po sa 1326 at isumbong po kung ano nangyari. Meron po mga cybersecurity professionals na sasagot dyan sa inyo at matutulungan po kayo masolve ang mga cybercrime o mga attempt na i-scam kayo online. Okay. Ayun, napakagandang mensahe at may hotline pang naibahagi si Sir Art. Hotline 1326 kung saan pwede po tayong magsumbong. Maraming salamat po, Sir Art, sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Thank you po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sa uulitin, sir. God bless po. Yan po si Sir Art Samaniego, Cybersecurity Analyst, at nakausap po natin siya para ipaliwanag sa atin itong SIM swapping. At sa pagbabalik po ng ating palatuntunang usap-usapan ay excited na tayo sa ating live studio guest. So abangan nyo po yan, wag po kayong aalis. Magbabalik po ang ating programang usap-usapan makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Anong latest?
Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, nagbabalik po ang ating programang Usap-Usapan. Ito pa rin po ang inyong kasama, Bea Gaza de Guzman. At syempre po, napapakinggan at napapanood tayo live sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. At available na rin po tayo sa tinatawag nilang online radio o audio streaming. Kung wala pa kayo nito, i-download nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Google Play Store para sa Android user o sa App Store naman po para sa mga Apple phone users. Iniimbitahan na rin po namin kayo na mag-like at subscribe at share na rin po ang aming mga content sa Radyo Pilipinas World Service. At eto na nga, excited na tayo. It's time na po to introduce our live studio guest, si Sir Gary Avila Ayuste, isang entrepreneur at owner po ng Beach and Beyond. Naku, curious po siguro kayo kung ano po itong Beach and Beyond. Kaya naman po, heto na. Hello po and magandang araw sa inyo, Sir Gary. Maraming salamat po sa pagpunta dito po sa aming studio. Hello, good morning, Miss Bea. Maraming salamat sa inyong invitation. Of course, very excited po tayong i-share ang ating story dito lamang po sa programang ito at ma-inspire ang ating mga nakikinig at mga nanonood sa umagang ito. Ayun, napaka-warm naman po ng mga pagbati ni Sir Gary. So, ito na nga kasi nakita namin ang napaka-interesting contents ng Beach and Beyond. Actually, dati po naging guest na natin si Sir Gary pero sa ating sister station po sa Radyo Pilipinas 2 sa dating program, The Going Places. Pero nakita ko kasi na meron siyang bagong development. Kaya ang una nating itatanong muna para naman makilala natin ng mainam si Sir Gary is dahil ito po ay Radyo Pilipinas World Service at ang ating pong mga primary listeners ay overseas Filipino workers at ating pong mga seafarers, hindi nyo po na itatanong si Sir Gary po ay dati rin pong overseas Filipino worker. So, Sir Gary, pwede nyo po bang i-share sa amin ang inyong dating OFW life and experience, sir? Oh yeah, I have a completely different life nung nasa abroad pa ako. I was working in Saudi Arabia for 7 years. And I started working when I was 23. Medyo yung maturity level ko doon na-spend sa Saudi Arabia. And it was a good experience kasi it honed me to be, I think, to be wiser as a person or mas matatag sa pagsubok ng buhay. Opo. Ang tagal. Dati, 23 years old lang kayo. Opo. And then tumagal talaga kayo doon ng 7 years. Ano po ang dating work nyo po sa Saudi Arabia, sir? So I started as a waiter and then na-promote over the years. Tapos, nagustuhan ko naman yung buhay abroad but it's challenging at the same time. Pero po, kasi ako at the age of 18, naalala ko when I was a student, nag-iipon ako ng pera. Nung nakaipon ako ng 500 pesos from my allowance, kinuha ko siya, ginamit ko siya to get my own passport kasi naniniwala ako na napakalaki ng mundo. You have to... Kailangan makita mo yung kahit kapiranggot na bahagi lang nito, hindi pwedeng manatili ka sa isang lugar. Not because I wanted to work or ano. Gusto ko ma-experience at makita kung ano yung difference ng Pilipinas sa ibang lugar. So, yeah. Ayun, 18 years old pa lang siya, no? May passport na. Oo, nakakatuwa. Talagang alam na niya na may mapupuntahan siyang iba pa. So, sabi niyo kanina na challenging sa inyo noon kasi yung parang maturity, nagde-develop pa lang by 23 years old. So, ano po yung pinakahamon bilang OFW noon nung kayo po ay nagsa-start? At paano nyo po na-overcome? Oh my God. Way back 2009, hindi pa ganun. Like, kasi napunta ako ng Saudi, wala nga akong cellphone na may camera. So, the means of communication, medyo mahirap pa that time. Yes, although, po. may internet na, pero hindi, for me, parang hindi siya for all eh. Kahit yung yung parents ko back in Leyte, hindi pa kami nakakapag-video call during that time. So, I think yun yung challenges na after 2 years naman or after a year, nagawa naman ng paraan dahil advanced yung technology sa Jeddah. So, naka-provide tayo agad ng laptop. Parang yun ata ang una kong in-invest from my salary para means of communication talaga. With family, no? Yes, at saka cultural differences because I was sent to Lebanon. Okay. So, I was sent to Lebanon for 3 months training. So, I
I think yung talagang broad and wide cultural differences kailangan aralin mo at saka i-appreciate mo yung good side nila para hindi puro negative side ang kinikwento mo sa Opo. back home because parang Pilipinas lang naman ng ibang bansa pag nagtrabaho ka may good people, may bad people. It's completely the same. Iba lang yung kultura talaga at pamumuhay. Ayun. So, mga greatest challenges ni Sir Gary, communication, pero eventually, nakapag-laptop na Yeah. siya para maka-communicate with his family sa Leyte and yung cultural difference. Pero yun nga, sabi niya, kung medyo challenging ito, meron din naman po mga kabutihan na ano. How about po yung pinaka-kinukonsider niyo pong success or tagumpay bilang former OFW? Alam mo ako, lagi kong sinasabi, lalo na dun sa mga kababayan natin nung nang-for good dito, lagi kong sinasabi sa kanila, let's make it simple. Yung makauwi ka sa Pilipinas na kumpleto at buhay, that's your biggest achievement kasi hindi lahat na nag-abroad umuuwing kumpleto at buhay. Amen. Totoo. Dapat dito natin i-spend yung ating, yung ating pagtanda, yung later ages mo, kailangan nasa Pilipinas ka na. I think that's the great. Kasi ang dami kong kilalang nag-abroad na sobrang yaman, ang laki-laki ng kinita, pero doon sila namatay. Just is very sad. Oo I nga. think may dapat, kung nakikinig ang OWA, no, dapat meron tayong, pakibigyan nga po ako ng program. Yes! Oy, gina-guest ni Sir Ray ang ating station manager kahapon lang, no? Si talaga po. OWA Administrator, PY, Patricia Yvonne Kauna, no? I think yan po ang ano natin talaga, ang kulang sa ating mga OFW, to encourage them at wag silang matakot na umuwi ulit ng Pilipinas at mag-for good. Kasi ang daming paraan, kailangan lang siguro natin ng pre-orientation before sila mag-for good sa Pilipinas. Kasi ako, sa experience ko, nung bumalik ako sa Pilipinas, hindi ko kilala ang Department of Agriculture because I was away for 7 years. So parang wala kang network. I think ang kailangan ibigay na assistance sa ating mga OFW is pre-orient sila agad kung saan sila pwedeng tumakbo, ano pwedeng gawin bago pa sila umuwi ng Pilipinas. Ayun, yung Ayun yung gap. reintegration. Yeah. Ayan, gusto kong point niyan. Speaking of for good, ano naman po yung nag-unjok sa inyo na umuwi na sa Pilipinas? Oh, well, this is a joke actually. I was just nag-apply ako ng 10 days vacation. Oo. Quick vacation. Tapos going back abroad, naiwan po ako ng eroplano na just once but twice in a Talaga? row. Then I realized hindi pala lahat ng naiiwan nasasaktan. Ay, Miss Bea. may hugot po si Sir Gary. May hugot. So my father told me, why not stay for a little longer since hindi ka naman gaano nagbabakasyon. So I followed my father. Out of boredom, nagawa yung bingo farm. I started with bingo farm in Leyte. So doon pumasok yung hobby ko sa pag-aalaga ng bubuyog and the rest is history. Ano din ako na naalalang bumalik pa abroad. So very smooth sailing ako. Ayun, kasi yun nga po ang isusunod nating tatalakayin kasi yun nga, si Sir Gary po ay advocate po ng bee farming industry. Yes. So, bakit naman po bee farming ang inyong naisip na pasukin, sir? Oh my God, lagi kong joke ito, Miss Bea, na manuhugo tayo ulit kasi wala akong honey. Ganun ba? Kaya tayo gumawa nag-alaga ka ng na lang ng bubuyog. honey. Yeah, but kidding aside, no, so I was raised by farmers. Both of my parents are farmers. I have two of my aunts are registered agriculturists and one of them ay nakapag-attend ng beekeeping training, like a short orientation. Tas sobrang aligaga yung tita ko na ano talaga siya, talagang napukaw yung kanyang interes sa pag-alaga ng bubuyog, but she cannot do it alone. So nagkita kami sa Manila. I was in Manila that time. And pinilit niya akong, or in-invite niya ako, samahan siya pumunta sa isang bee farm in Batangas. So nung pagpasok, the moment we entered this bee farm in Batangas, it's called Malaya Bee Farm, hello. And the moment na pinakinggan ko si Sir Rico habang nagle-lecture siya kung gaano kahalaga ang bubuyog in humanity as a whole. And not just in giving us healthy product but economic-wise also. Habang pinakikinggan ko siya at tinitingnan ko yung ganda ng bee farm nila, naalala ko din yung space namin sa Leyte na walang pakinabang na gusto ko ring i-landscape. So, nakinig ako ng nakinig. From there and then, that moment I realized I'll be a beekeeper someday. And before kami umuwi, I asked him how I can enroll beekeeping classes the next day. Ayun, talaga and then, naman. Few months later, nasa UP Los Baños na ako nag-aaral ng intensive beekeeping course.
Ganon. And then nagtuloy-tuloy as a hobby hanggang sa after 3 months, I remember I was featured by CNN na nagawa ko yung hanggang sa sumikat yung Bingo Farm in Leyte, and now I'm extending my project to Beach and Beyond in Palawan. Yun, napaka-productive Mataki mo yun, naiwanan lang siya ng eroplano. Pero yan, naging beekeeper na si Sir. Nabanggit niyo po itong dalawang ito, yung Bingo Farm and Beach and Beyond. So, pwede niyo po bang i-share sa ating mga tagapakinig at tagapanood ito? Yeah, these are 2 locations. No? So I started with my project Beach and Beyond in Leyte because I was born in Leyte. And so dito ako nagumpisa. Nung una, it was like a hobby of keeping bees. Pero kaya siya Bingo Farm because it's bee and mango farm. Na ganado ako mag-collect ng mga puno ng mangga. And also because stingless bees is the main pollinators of mango. So parang match siya. And so naging matagumpay siyang tourist destination in Leyte. So but apparently dahil of change of climate, yung mas marami na ang ulan kesa sa magandang weather, parang ganun. And it started mga 2018 ganyan, medyo nag-iiba ng climate natin. And dahil sa madalas akong mag-travel around Philippines, ini-invite ako ng mga LGUs, ng mga NGOs to speak in front of farmers, to train them how to keep bees. Sadly, sa Pilipinas, most of our farmers, they cannot identify anong pinagkaiba ng putakte sa bubuyog. No? So it's very sad. Hindi nila kilala yung kanilang best friend, which are the pollinators, to have a good quality harvest. So, napadpad ako sa Palawan. Back 2019, nagtitrain kami ng mga Tagbanwa, ng mga indigenous people in San Vicente together with my friend IC. So it was a self-funded advocacy. And then one of my student from Dave, he's one of the changer of my life. So si Dave po, sila yung kung na-plug, no, yung Bulaluhan sa Ramirez. Siya yan dyan. So estudyante ko yan siya. Sabi niya, Sir Gary, meron akong papakilala sa'yo. Like, kailangan mong makita yung community sa Palawan, and they need trainings like this. And ako naman, pag invitation to farmers na walang mga pambayad, talagang ginugo ko yan. Kasi, yan ang advocacy. Naging advocacy ko niya, pollinating goodness. And so, napudpad ako ng El Nido last 2022, and then eventually habang napapadalas ako doon, kakaturo sa El Nido Beekeepers Association na ngayon, registered na sila. So I fell in love with the place, and jokingly I asked the leader na paano ba ako maging sustainable sa El Nido, parang mas gusto ko na dito magstay. And eventually doon nagumpisa yung Beach and Beyond. So I have a new project now. Yung pinagkaiba ng Beach and Beyond sa Bingo Farm, first, beachfront. I have a perfect sunrise, kaya kung gusto niyo mamasyal sa amin, you're all welcome. Pero yung sa ang nakita kong problema sa mga tourist destination area ng Pilipinas, kapag maraming mga turista, yung agricultural side of it nakakalimutan ng mga locals, because they rely sa tip ng mga turista, no? So kaya mahal ang bilihin kasi walang nagtatanim. So kaya siya Beach and Beyond because yung likod kasi noon kaya Beyond Beach kasi yung likod ng garden set up. Okay. Prototype na pwedeng gayahin lang ng mga, kasi kung nasa harapan ka na nasa beach ang lote mo, no? People would say, naku, wala naman tumutubong vegetables yan kasi ano ba naman ang sustansya ng sands. Opo. And so dahil nag-aral ako ng permaculture in Thailand, and dahil nga ang parents ko din are farmers, so I know how to navigate and how to make it productive. So nag-raise beds ako, and gumagawa ako ng mga what you call this one, nagre-recycle kami ng plastics para maging planting materials na naka-elevate. This is pero in a simple yet creative way para lang makita ng mga neighbors ko na doable pala. Ang goal talaga is for them to copy it, hindi para gawing, kasi sa El Nido, for example, sadly, no, I love the locals there. Ang babait ng mga tao. But most of them, they tend to, kapag nawalan sila ng pera or may emergency, ang first option nila is to sell their properties, di ba? And nakakalungkot yun. Kasi yun na lang ang nila, pero ibebenta pa nila. Maybe because they don't, karamihan sa kanila hindi naman nakakalabas ng lugar nila, ng kanilang comfort zone. So hindi nila alam, pwede palang creativity lang ang pagganahin, hindi kailangan ng malaking pera para maging puhunan on how to build a small
destination area. So, yan ang kagandahan sa Beach and Oo, Beyond. yan ang pinaka-interesting part po dito sa project po ni Sir Gary kasi yun, island living, beekeeping, gardening, tapos beach conservation. Yes. Ang dami po niyang nahihit doon sa mga bagay na nakakatulong sa ating lipunan. Kaya natutuwa po ako dito sa project ni Sir. Yung pong tema niya is paradise with a purpose. Yeah, it's Yun. a paradise where you meet purpose. Ayun, So, kaya natutuwa talaga ako dito. Syempre, i-highlight na rin po natin since ito po talaga ang inyong advocacy. Kukumustahin na rin po namin yung bilang, yung ano nyo, life, being a beekeeper, ano po yung opportunities dito, at paano po ba yung pangangalaga sa mga bees? Oh my God, it's a very broad industry. Napakalawak ng industriya ng pagbububuyog, no? And marami tayong iba't ibang klaseng mga honey producing bees na po pwede kang mag-specialize ng isa lang. So, ang opportunities na pwedeng ibigay lagi natatandaan if you are a new or aspiring beekeeper, gusto mong mag-alaga, gusto mong matutunan, start from learning kasi kapag marami kang stock knowledge dyan, earnings will follow smoothly. So, pwede kang, like for example ako, aside from keeping my own bees, I tend to teach talaga. Kasi, at saka consultation jobs. Kasi this gives me a platform to have a wider audience. Tapos pag na-invite ka sa iba't ibang lugar, nakikita mo yung situation ng mga farmers. So, and of course, binabayaran ka naman kung sino nag-hire sa'yo. They pay you per hour, may ticket ka. So, it's a win-win situation for me. Parang guro ka in wherever na mag-need sa'yo, yeah, no? People are calling me Coach Gary B. And of course, I collaborate also with different universities. Ngayon, ang aking kapartner, tayo po ang community partner ng National University of Singapore, and we're talking about the the Harvard of Asia, no? So, and ang mga batang ito, they're giving opportunities with our local college students also sa Palawan State University sa El Nido campus, and the farmers that I'm helping with doon. So we donate colonies and all, we teach them the proper marketing and all this. Ang ganda, daming opportunities. And then kahit yung University of Colorado from the USA, we did this 20 days journey sa Pilipinas to see kung ano yung mga sakit ng mga bubuyog. So hindi po yung opportunities to earn and to learn sa pag-aalaga ng bubuyog, hindi lang pag-produce ng honey ang kanyang saklaw. Lagi nating tatandaan, honey is the cheapest product of bees. There are more. And yung mga byproducts pa ng mga cosmetic products, napakadami. So, very interesting. Nakakatuwa, no? Talaga partner. Speaking of consultation, kasi sabi nyo in partnership with National University sa Singapore, ano? And also University of Colorado sa United States. Ako, pang international, Radyo Pilipinas World Service. pang RP World Service talaga si Sir Gary, no? Na nakakatuwa. Ayun, speaking of consultation, I remember, nabanggit nyo rin po dati, consultant din po kayo ng Quezon City Local Government. Do you still do that po? We still have that. Actually, next month may upcoming projects kami. This is to conserve the pollinators at saka mag-guide natin ang ating mga people's organization. Kasi alam niyo po, ang Quezon City, meron silang tinatawag na Joy of Urban Farming. Talaga? Ang daming mga nagpa-farm dito sa QC na sobrang ganda. Kung may time kayong dalawin ang isa sa mga farms nila, yung Sunnyville Farm, may mga bubuyog din doon. Sobrang ganda. Nasa gitna siya. Alam mo yung mga slums area na nagkakaroon ng garden bigla. Sobrang ganda tingnan. And of course, kapag may garden, we need pollinators. Ayun. So yes. The Joy of Urban Farming. Yes. Mukhang project po ito ni Mayor. Opo. Pero may mga individual partners din po tayo, na mga private partners lang din po dito sa Quezon City na nag-aalaga na rin sa ngayon. Hanggang Kidapawan po umaabot ako. I worked for 2 years with Mayor Pao Evangelista in Kidapawan. And now they have this HUBAC or Highland United Beekeepers Association. And I'm so proud of this group kasi recently nakakapag-conduct na sila ng training, not just for Kidapawan or North Cotabato alone. Halos buong Mindanao nakikater na nilang turuan. So I think if you measure your success, dapat tingnan mo yung number of people who get to do what you do because, that's the goal naman talaga. Napaka-selfless and generous sa idea, no? Kasi minsan yung iba, pinoprotect talaga nila yung alam nila para, Yes. pero dito sa aspektong ito, hindi. You share kasi doon yung measure ng yes, mo I think, Miss Bea, people should, ito yung
advantage when you keep bees, no? Kasi sa beekeeping industry, wala talagang competition. We are all allies kasi you cannot produce enough honey to supply the Philippines. Eh paano yung demand abroad? Paano yung iba pa? Oo nga, pwedeng export, ano? Oo, ako nga sa tagal ko nag-alaga, I cannot even supply enough honey for my friends alone, 'di ba? So we need allies. Tapos i-consolidate mo na lang yung produce nila para it will be packed properly in a hygienic way. Marami namang paraan. So hindi natin kailangan magkompetensya. We need more beekeepers. Ayan, napakagandang mensahe, no? Tulong-tulong tayo. Just like bees. Compound. Yes, natutuwa ako doon sa idea na yon. Sir, ito, ang dami niyo po mga nabanggit bukod dito sa Beach and Beyond and yung Bingo Farm na inyo pong project. Marami po kayong mga pinagkakabalan, yung consultation siya po dito po sa pagsusulong ng beekeeping industry sa Pilipinas. Yes. So, dito po sa mga projects na ito, ano po ba ang ating wins, kumbaga, yung ano natin, mga nakukuha talaga natin? I think network. It's really good to have good networks at i-share mo kung anong network meron ka. Like for example, you have a group of beekeepers na maraming produce in this side at may network ka doon na pwede maging client nila. Wag mo nang sarilinin kasi you cannot do it alone eh. Opo. I think to win network and to share your network is your biggest success in this field talaga. And ako, for example, because Beach and Beyond is open for international volunteers. Okay. So, kung makikita mo, even my classmates from Thailand, when I studied permaculture for, it's a short course. So, yung ibang mga classmates ko from Belgium, from USA, from Spain. Pinupuntahan po kayo. Oo, recently, halos 1 month silang lahat sa Sila ang pinagwalis mo sa garden, yeah, kaya nakakatawa. Sabi ko, me coming from third world country, ang aking mga volunteers are from first world country. But kidding aside, no, ang galing lang because they're coming to volunteer to share their own knowledge and to learn from the community as well. So, na-extend nila yung help nila sa small community kung nasan ako. And we're making a big change talaga. Narinig ko kanina sa inyong mga nabanggit na meron po kayong mga iba pang mga bee farms na engineer, no? So, pwede nating ipakilala pa sa ating mga tagapakinig at tagapanood siguro yung iba pang mga bee farms na kailangan nilang or parang kung gusto nilang makilala. So. Yeah, sure. So, if you're in Mindanao, you could reach HUBAC or Highland United Beekeepers Association, or you can simply search for Kidapawan Municipality. They will assist you for sure. Nandyan din po ang ating kaibigan na Hanea Bee Farm owned by Mr. Alexis. Ito naman, specialized naman niya ang mga stinger bees at napakasarap ng ice cream dyan. So, nasa Davao area lang yan. Dito naman sa Luzon, marami dito. Yeah, one is Milea Bee Farm. You can go to PSB Farm also in Batangas. So, Be Merry in Batangas. Magkanya-kanyang magagaling po itong mga idols ko yan sila. And even you can reach out UP Los Baños. They would provide also. Quezon City, kung gusto niyo taga City lang kayo, QC kayo, gusto niyo matuto mag-alaga ng bubu, you can inquire sa Joyuf or sa Peso ng QC. Yan po, dyan po ako nagjo-duty ng mga emergency employee tayo dyan kapag may mga kailangan tayong turuan. And in Palawan naman, I'm working hand in hand with not just Beach and Beyond but also the El Nido Beekeepers Association. And we also have PBA, Palawan Beekeepers Association naman in San Vicente, malayo kasi ito. So, meron din tayong mga beekeepers in Puerto Princesa as well. So, yes, maraming talagang buong bansa, no? Nililibot ni Sir para po dito. Parang hulusulo na lang ang hindi ko napuntahan. Natutuwa naman ako. Ayun, actually, kaya din tayo medyo na extend dito sa ating programa Usap-Usap kasi pinaraan natin yung mensahe sa atin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kanina at isa po sa mga tinututukan niya talagang kampanya ay food security, no? At akmang-akma po itong napaka parang meron talaga siyang link, itong pinag-uusapan natin. Speaking of, ito po yung mga products ng bees, no? Pwede niyo pong i-share ang inyong mga products, sir. Sorry, I just bought one, no? So, ang nadala ko lang isa, this is a stingless bee honey. The reason why I always
I have a special love for stingless bees dahil una atin na atin siya talaga. Opo. And very doable for all ages. Bata matanda po pwede. Kahit naman stinger bees in beekeeping in general. Very doable siya. Bata matanda pwedeng gawin. And hindi siya gender specific. Lalaki, babae pwedeng mag-alaga ng bubuyog. In fact, ang aking youngest beekeeper is 9 years old. Babae. Talaga? Oh yeah. Ang aking eldest is babae pa din, 82 years old. So wala siyang pinipiling edad at kasarian. And ito, ang stingless bee honey is 10 times healthier kasi itong ating pulot from stingless bee honey. At saka kasi ito, maraming pollen. Alam niyo po, pag bumibili kayo ng honey, lagi niyo tatandaan, honey without pollen is fake honey. Kasi pollen po talaga ang nagpapa-healthy sa ating byproduct sa honey. So, ang daming pwedeng i-share. In fact, ang daming pwedeng, pag bumibili ng honey, mas magandang tingnan kasi honey is measured per grams, not by ml. Tingnan kung paano siya sinukat. Gram ba ang nasa niya, label niya. Ganun po. Kasi po, nakakalungkot, napakadaming fake honey ngayon sa supermarket at online, no? Kailangan ng ating mga kababayan ay maalam din sila on how to distinguish pure honey from fake one. Yes. Sir Gary, habang kinukwento mo yan, ang daming tanong na umaano sa utak ko. Una doon sa stingless na sinasabi nyo, so yung mga bubuyog po natin dito or yung bees natin, hindi talaga nangangagat. Hindi siya nanunusok. Nangangagat siya by teeth, pero very small. It's the smallest bee. Siya yung main pollinators ng ating mga tropical fruits. Mainly like mangoes. Kaya 9 years old, hindi takot na mag-alaga. Yes. Ayun. At saka hindi lang yan honey, may propolis pa. Have you ever heard about propolis? Hindi pa po. So, Sige, propolis educate us, sir. Yeah, so propolis, it's 70% resins and gums or dagta ng iba't ibang puno at halaman mixed with saliva and enzymes coming from the bees. That's a very effective antibacterial. Yan din po. Oh, okay. So yan ang ginagawa nilang bahay nila yan. So like for example, 3 years ago, I was contacted by a company in France based in Singapore. They wanted to order tons of propolis. Kaya lang hindi natin kayang masupplyan dahil konti ang nag-aalaga. Sa Pilipinas in general, konti ang nag-aalaga ng bubuyog. Kasi pag sinabing bubuyog, takot ang tao dahil daw nanunusok. No, pero may stingless pala may tayo. stingless bees naman pala. Oo. So, at saka mas mahal ito kaysa sa honey ang propolis. So, ang dami niyang pag nakabili ka ng mga byproducts, especially cosmetic products, ang Korea gumagamit ngayon ng mga propolis. So, meron siyang antibacterial property. May tuturing natin na opportunity to, no? Since in demand naman pala at kulang ang mga gumagawa, baka pwede natin i-tap yung opportunity na yan. Isa pa yung dumating sa aking kanina, nabanggit niyo yung fake honey. Paano po i-distinguish ang fake sa true na honey? Kapag faithful, I think parang pure honey yun. May hugot na naman. May hugot na naman. Ako lagi kong sinasabi, especially sa mga beekeepers ko, whenever you harvest honey, lagi mong aamuyin kasi your nose can be trained how to detect pure honey from fake one. Ang hirap kasi. Tsaka for example, maging critical tayo sa pagbili ng honey. Kapag binibentahan ka ng honey na sobrang dami tapos rainy season, laging tatanda pag rainy season, kulang ang nectar, walang produce ang mga bubuyog. Kasi pagkain nila yan Technically, ninanakaw natin yung pagkain nila. So, ibig sabihin nun, maaaring inalter yung honey or in-extend ng gamit ang asukal at molasses, no? So, kaya lang, ang mga ngayon, fake honey producers, medyo magaling na silang gumawa. Parang pure na rin. Lagi kong iniisip, maging paganahin yung pang-amoy, sense of smell, kasi maaamoy mo yung molasses at saka brown or yung sugar doon sa Ayun, napakamabunga po ng ating talakayan with Sir Gary. Sige po, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Usap-Usapan. Oh yeah, my final message. Una, gusto kong magbigay ng mensahe sa aking mga kapwa OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas pero natatakot. I think there are many opportunities sa Pilipinas. Paganahin lang natin yung tamang network kung sino ang pwede mong puntahan at lapitan, and list your priorities ahead para pagdating mo sa Pilipinas, hindi ka parang naliligaw na aso na hindi alam kung saan pupuntang tahanan. So, I think that's one. Second, sa lahat ng ating mga farmers na mga nagtatanim dyan, kung gusto nyo mag-alaga ng bubuyog, you can follow me, you can follow my personal account. It's Gary Avila Ayuse or Beach and Beyond or Bingo Farm. You can reach me out. Pwede tayong, kasi kung minsan, ang mga farmers natin, wala silang fund. Lagi kong sinasabi, if you can accumulate like mga 20 farmers, tapos instead of paying me per hour, like
maghati-hati kayo ng expenses, napaka-konti lang ng ng gagastusin ninyo. Pero yung balik, no, yung balik ng training sa inyo, sobrang laki. So, yeah, yun ang mensahe ko, huwag mawawalan ng pag-asa dahil ang bubuyog ay nagbibigay talaga ng sweet success. Ayun, napakagandang mensahe. Nako, maraming salamat. Gusto ko Thank you, Miss Bea. pahabain ang ating kwentuhan. We're running out of material time. So, maraming salamat. Nakasama natin si Sir Gary Ayuste, isa pong entrepreneur, dating overseas Filipino worker, at binahagi niya sa atin ang kanyang success story sa pagiging beekeeper niya. Okay, so ayan, hanggang sa muli po, bago po tayo tuluyang magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama dito sa production, ang aking mga co-producers Erwin Peñano at Jerome Toledo, syempre po sa ating master control Milo Jonella, at ang ating Warcast operator si Hiro Lucero. Maraming salamat, hanggang sa susunod na episode ng ating programang Usap-Usapan. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.